Ang April Fool's Day ay karaniwang ipinagdiriwang sa pamagitan ng paggawa ng practical jokes o pranks sa iba. Well, okay lang naman po ito, lalo na't katuwaan lang, pero paano na lang kung ang inaakala mong harmless prank ay hindi na pala harmless? Paano kung mauwi po ito sa isang lawsuit? Alamin natin kung ano nga ba ang mga kaukulang parusa if pranks gone wrong. Makakasama natin para dyan si Attorney Cynthia Rojas. Good morning, Attorney, and welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Fifi. Good morning, Dayal. At maraming salamat sa pag-imbita sa akin ngayong umaga. Thank you so much for Thank being you with us also this for being morning. here. Alright, Attorney Cynthia, maaari bang makasuhan ng isang individual nang dahil lamang sa ginawa niyang prank ngayong April Fool's Day? At paano ba mako-consider na, teka, parang sobra na sa mata ng batas ito? Okay, ganito lang yan. Una sa lahat, fun dapat na topic ang pranks, di ba? Kasi April Fool's Day eh. Pero nagkakaroon dito ng responsibilidad or ng liability kapag ikaw ay nakasakit o nakagawa ng danyo sa ibang tao. Essentially, negligence yun eh. Dahil meron kang ginawa sa isang tao na akala mo fun lang, pero kung ito ay nagresulta sa kanyang pananakit sa kanya o kaya gumastos siya dahil sa nangyari sa kanya, yon ay pwedeng kasuhan na under sa batas natin. Ayun. Pagdating naman sa April Fool's sa workplace, may mga pranks ng ginagawa dyan. Would it be considered harassment kapag sobra na? Technically, hindi yun harassment but it would still fall under yung negligence nga. Okay. Diba? Meron kang ginawa. So, dapat, kung meron kang gagawin, na-foresee mo din o nakikita mo kung saan pwedeng pumunta yon. Meron namang mga paraan para iwasan din naman kasi ang mga pranks para maging fun lang siya. Dapat. Okay? Kasi malas mo pag yung ginawa ng prank ay pikon, for example. So pwedeng sabihin niya na you unduly vexed me or meron kang ginawang hindi maganda para sa akin, di ba? So, pwede rin magkaroon ng criminal liability noon, pero usually it's more damages that is incurred pagdating sa mga April Fool's Day pranks. So, hindi pwedeng maging defense nung naggawa ng prank. April Fool's kaya, hindi mo ba alam? Hindi niya pwedeng sabihin lang na gano'n. Pero merong mga paraan para umiwas, di ba? Una sa lahat, huwag kang gagawa ng mga pranks na nasa hagdanan. Huwag kang gagawa ng pranks tungkol sa pagkain kasi pwedeng maging allergies, mag-cause ng allergies. Huwag kang gagawa ng prank pag nagmamaneho. Kasi mas malaking likelihood na yung taong ginawa mo ng prank ay ma-aksidente, hindi ba? So, huwag ka rin gagawa ng prank pag kunyari yung tao may hawak na mabigat na bagay o kaya may kutsilyo, may patalim, di ba? Kasi alam mo na, nakikita mo na itong mga pranks na to o yung gagawin nito ay baka maaaring makaresulta sa hindi magandang bagay. Ayun, tama. Diba? So yun yung mga pamamaraan kung paano pwedeng maiwasan ang liability pagdating sa paggagawa ng prank. So chances are, pati yung mga employers ay pwede bang madamay dito? Usually yung tao na talagang involved. Parang unfair naman pag yung employers mismo ang tatamaan dito, di ba? So usually kung sino yung gumawa ng pananakit o ng damage o ng prank, siya yung directly liable dun sa kanyang ginawa. Okay. Well, naalala ko tuloy yung isang nag-viral nung sa isang April Fool's Day na yung nagpatato sa noo. Correct. Ang daming umaccept ng challenge. So, anong masasabi niyo dito, Attorney? sabi nila, kasi in law, there's such a thing as contract. So sinasabi nila gumawa ng suggestion yung may-ari, hindi ba? Tapos merong tumanggap. So technically merong kontrata 'yon, 'di ba? Pero sabi naman ng iba hindi 'yon kontrata talaga. Pero the fact that it caused damage or may sumagot sa challenge means pwede siyang magkaroon ng liability doon. In the end, I think sinagot niya napilitan siyang sagutin kasi binash siya ng binash about it. Kasi parang when you challenge another person, you should be able to see also kung ano nga consequences. Yun na yung sinasabi natin, cause and effect. Kung meron kang ginawa, dapat alam mo din kung ano ang pwedeng resulta nung ginawa mong yun. Alright. Attorney, paano ba maiwasan na makasuhan dahil lang sa isang prank? Yun nga, dapat nga iniisip mo na kung meron kang gagawin, dapat alam mo kung anong pwede ibalik sa'yo. Yun nga, kailangan hindi ka nakakasakit ng ibang tao. Dapat mindful ka na kung meron kang gagawin, merong pwedeng resulta yon. So, anticipated mo na yon. Dapat. So, hindi ka pwedeng lumusot na
Kasi fun lang naman yun eh. Joke lang naman kita. Hindi when it causes harm to another person, then it cannot be considered as, you cannot shirk away from that So responsibility. the harm of the specific the prank, Yeah. ang pinaka pwedeng basihan sa kung anong kaso ang Yes. pwede mong kaharapin. More or less, this would be damages. Okay. Kasi kung nagkasakit siya, nasaktan siya, nagkaroon ng medical attention, so definitely, pwede kang makasuhan dito. At pag hindi mo pinagtunan ng pansin, dun ka pwedeng bigyan Sabi ng nila, kaso. di ba, hindi ka pwedeng makulong dahil sa utang, di ba? Okay. Kasi magkakautang ka dahil sa damages. Pero hindi yun essentially totoo. Kasi pwede ka magkaroon ng criminal liability. Yun nga, pag yung tao na akala mo ay pwede mong i-joke, di ba? Tapos napikon sa'yo. Pwede niya sabihin na, you caused me harm, you unduly vexed me. So, pwedeng at the very least, ang nakikita ko dito, pwede ka magkaroon ng unjust vexation. So, criminal na, hindi lang civil. Although usually, ang April Fool's Day pranks ay civil in nature. kasi Nambaprank ka damages. ba, attorney? Hindi, kasi masyado na akong matanda pa ako dyan. Ay, nabaprank ka ba? Oo. Ay, anong prank ginawa sa'yo? Mangungutang. Naku, Mangungutang. pag mangungutang, sasabihin, ay, kasi joke lang eh. So, parang wala ka na ibabalik. Hindi eh. May consequence yun. Pag kasi di ba usually yan ang ginagawa. April Fool's Day. O sige, uutang ako. Kasi, pwedeng sabihin ko na April Fool's Day prank yun. Hindi eh. May civil liability ka eh. Nangutang ka. So, essentially, nangutang ka, dapat bayaran mo yun. Ay, Hindi yun. pwedeng excuse yung April Fool's Day. Sayang. So, pag- Hindi ka pwede Hihiram sana ako kay mangutang sa Dayan. akin, Fifi. Pag nangutang ka ng April Fool, sabi mo, wala na yung bayaran pala after. Dapat sasabihin mo, walang bayaran. Yes. Para at least klaro, di ba? So pag pumayag siya, o edi, swerte mo. Pero really, it's still, again, a contract. Dahil nangutang ka, pinautang yun pa ka, rin. ang understanding nun, yun nga dun sa Nagpatato. tattoo, di ba? Sinasabi nung owner, bakit kasalanan ko ba na hindi niya naintindihan? Sa iba ba may nakalagay, this is a prank? No. It's still your responsibility because the fact na hindi niya naintindihan yung kanyang pinasok, still dapat naging handa ka sa magiging Very consequence. light Kahit lang may dapat. mga disclaimer. Hindi mo naman expected na lahat ng tao makikita Oo, yun. maintindihan So of mo, course, there are two comprehend sides to yun. it. But ako, I think, there should be liability because for every act that you do, you should be responsible for whatever consequences. Pag may nangyari sa'yo, dapat kasuhan mo yan. Hindi pwede maawa ka lang. Naisip ko lang bigla, kung sinabi sa kanya, uy, ikaw ang ama ng anak ko. Tapos na-stress siya, as in nag-cause ng mental distress sa kanya. Pwede rin. Emotional yun. damage. Oo, Pwede. Kasi emotional yung angst mo doon, tapos na ano. Paano Oo, kung naniwala ka? And it cost you gustong-gusto mo maging sleepless ama, nights. halimbawa. Oo, kunyari, no? diba? So, there could be liability in that. Okay, so Damages, isipin really. talaga yung mga consequences na posibleng mangyari dahil lang sa pagpaprank. Yun nga. So mga gusto mag-prank sa inyo, pag-isipan yung mabuti, yung mga gusto nyong gawin, at kung yung inyo bang gagawa ng prank ay tatanggapin nyo ng maaliwalas or maayos, di ba? Kasi hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang pag-iisip. Maaaring ito ay magdulot ng kapahamakan sa kanila. So, dapat handa din kayo doon kung gusto niyo mag-April Fool's Day. So, happy April Fool's Yan. Day po. Think sa before inyong you do lahat. Yes, dapat yeah. yan. Think And before you do. congratulations Yes! also. Ay, thank you, Hi, thank you. VPQ. Oo. See you sa Yes. buong Oo, slate maraming ninyo. salamat. You've been very, very supportive. Oo And naman, please watch out. attorney. Marami kaming projects sa Ayan. IBP Quezon City. Supportahan Kaya yung mga ibang natin. lawyers dyan, kung gusto nyo po, please feel free to join Biggest Quezon IBP City. chapter, The biggest chapter no? in the nation. And correct. we're gunning for a three-peat. Back-to-back na kami ngayon, best chapter in the Philippines. So, Wow. gusto namin three-peat under why not? President Roy Ilaga Ilagay, and the yeah. rest of the team. Ayan. Thank you very much po for At the Attorney invitation. Shane. Si Attorney Dayan. Yes. Yes, oo. Kasama namin siya. So she's part of the Number team. one, DOD. Galing, grabe. Thank you again, Thank Attorney you. Thank you Cynthia so much. Rojas, sa pagbibigay linaw dito sa mga paggagawa ng pranks ngayong April Fool's Day. Thanks, Attorney.